Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Cheers pare. Parang tumatak sa akin, tapos natuto ka na, shucks, dapat di na ako ganito next time. Ganon. Yun. Kaya ako, personally, meron akong boundaries pag kakilala or na-close. Yun naman yung ethics din, di ba? Oo, pero kasi, as Pinoy, minsan parang mas panatat na ako sa'yo, hindi mo na ako as patient. Bad trip yun. So dati, dahil mukha akong bata, pero mas bata-bata ako dati. Feeling ko parang, sige, kaibigan ko, parang, kunin kita, ganyan. Inuha ko siya, parang isip ko, syempre, friend, walang... I-shot mo! Iba kasi yung usapang friend, saka iba yung patient-doctor. Mas makakapag-assert ka pang doctor ka sa patient. So, yung boundaries na-blur din. Siguro yung life lesson, in short, ang nangyari nun, ginamit niya yung ganito para mag-overdose. Na-ICU siya. Bad trip talaga yun. Remarkable na. Talagang natuto na, minsan mahirap pa rin, pero tinatry ko na hindi, hindi man sila perpetuate. Subscribean ko siya. Inom nila. Tapos ano sinadya ng specialist na hindi pa nga parang impulsive pero yun, tapos parang meron lang kaming common na kakilala na sabi na, hindi na siya okay, sila namin sa tapos then in there parang shocks, parang moving forward, kasi hindi parang refer na kayo talaga sa iba, gano'n. Tumapagas, pasensya na kung hindi wala, hirap Pero okay na siya ngayon, nabukilar na po, siya, ganyan. Yun, may maraming mga cases na pumatatak. Parang babalik talaga sa'yo, Pero mo yun nandun Iba maduduraan ka, iba nagpapanggap na may sakit to the level na nagdedextrose sila, wasang sakit. Bad trip yun, no? Manahimik ka, frustrating mo. Tinuloko mo na. Tapos, pinagkatiwalaan na yun. Pinatapos yung kaibigan na sa hospital sa ganito. Kagagawan mo. Hindi na, pero anyway, kasi nga, pinaturo din naman sa amin na as much as possible yung pero ako naman parang, go, kaya mo yan, girl, gano'n, yun. Boundaries. Naging supportive lang ka. Oo. Ano rin yun, early years din, merong nag-walk-in na pasyente na masteral siya. Oo. Tapos halitang distress siya. Tapos parang bisbisin salita, ganyan. Okay naman, noong una ko, isip ko siya kausapin. Hanggang dilak niya yung pin ko, nangkubad siya. Ganon. Tapos parang... Lalaki to? Lalaki to. Tapos ikaw lang magsa doon? Sa labas yung may clinic secretary sa labas. So parang... Tsaka, pero hindi ko pwede sa... Parang kailangan normal occurrence lang yun, ganyan. So parang mag-bis ka, gano'n. Pero kabado ka lang, no? Sobra! Mag-bis ka, ganyan. Hindi tutuloy yung session na to hanggang ganyan. Kapag ganyan ka. Pero nung yung basa mo sa kanya? Distress siya, pero maayos. Kausap ko parang, kasi, di ba yung pag may psychosis, iba-iba na yung sinasabi, or iba-iba yung kilos. Hindi. Parang meron naman. Alam mo lang, hindi. Ito siya. Nasa katinuan pa. Kala ko. Tapos parang yun na, parang, halika dito, ganyan. So, gumanon na? Oo, tapos naka-ano na siya. Tapos parang tinawag ko na, natatawagin ko nanay mo, kasi nasa labas naman. So, yung nanay niya medyo apologetic. Pero, nag-escalate na siya hanggang, yun, kailangan ko assert nung time na yun na, syempre pakita na this is unacceptable, ganyan. Paano mo siya napakalma o paano siya napabilis? Siya napakalma, kasi walang dalang mga aparatos o ganyan. Kasi palibigay na parang dispersible, tablet na kakalamahan, Tylenol, or mga parang injection. So salita lang, parang di acceptable lang ganyan, yung nanay mo nandito, ganyan. Pero siya lumalapit? Oo! So buti nabuksan yung door, tapos nilock niya? Hindi naman. Buti na lang. Narado lang. Oo. Sir, unlock namin baka. Wala, baka yung sa importante. Ay, sorry. Parang mali. Tapos yun,
Ang tagal pa nun, tapos nagtawag kami ng guard para may ER naman malapit. So sabi namin, mukhang kailangan niya na pumunta nun. Ayaw niya. So iniintay niya ako na, Dr. Siso, Dr. Siso. Hanggang elevators, di kami makalabas ng secretary. Inintay namin na madala siya kasi kahit sa elevator, medyo kailangan pa rin. Parang ano siya. Yun. So, ang lesson learned naman sa amin nun, lang may alarm or may parang verifying signal na May papasok. di okay. Kunwari, di okay ang pasyente. Parang so, Back up. yun. So, yung learning. So ano yung pinaka-problema niya? Mood disorder siya na nagkaroon ng psychosis. So, yung mood niya naging erratic na bipolar with psychotic features yung diagnosis. So pag ganun, di ba, may times na okay siya. Tapos may times na iba yung Tapos nung pulse. time, very hindi siya okay na umabot na sa point na meron or hindi ganun ka-obvious. So may schizoid to. Hindi, ang diagnosis ng bipolar, one discontrol with psychotic features.